Ano ba ang nangyari sa pelikulang Pilipino noong dekada 70? Nagkaroon ba ng pagbangon mula sa pagbaba nito noong dekada 60 o nagpatuloy lamang ito sa pagbagsak? Susuriin ng dokumentarang ito ang dekada 70 ng pelikulang Pilipino sa ilalim ng impluwensya ng komersyalismo at martial law. Nung isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo, at ang kamay nila ang iyong Nakilala ang dekada 70 sa pagkakaroon ng mga ilang mga pelikula na may mababang kalidad. Makikita rin ang ating paggaya sa mga pelikulang banyaga tulad ng action pictures, slapstick comedy, karate o Shaolin pictures, sex comedy at ang Pinoy cowboy. Ito ang mga nausong formula films o mga film genres noong dekada ngayon. I'm always dreaming, love will be mine. Nakilala rin ang superstar syndrome kung saan sumikat ang mga artista ng mga pelikula at tinangkilik ng mga producer ang pagiging sikat ng mga artista na lumalabas sa kanilang mga pelikula sa halip na bigyang halaga ang ibang aspeto nito. Dahil dito, sumikat sina Vilma Santos, Nora Honor, Dolphy, Fernando Poe Jr., Hilda Coronel, Susan Roses, at iba pa. Tatlo ang dahilan nito. Ang industriya noon ay nakatuon lamang sa pagkita. Noong dekada 60, sa isang pag-aaral, nalaman na nalamangan ng pelikulang Pilipino ang sa banyaga, kaya't inabuso ito ng mga producer noong dekada 70 at gumawa sila ng pelikula. Bago ang dekada 70, bumagsak ang mga studio films at lumaganap ang mga independent films. Sa studio film system, nakilala ang ilang studios katulad ng Sampaguita, LVN at Premiere na kinilalang gumagawa ng mga magagarang mga pelikula. Ngunit noong bumagsak ang mga ito, kung sino-sino na lamang ang gumawa ng mga pelikula para magkapera kahit na isang tabi ang kalidad nito. Para makapagkompetensya sa mga Amerikanong pelikula, napakaraming US films ang dinala sa ating bansa noong dekada 70. Kung titingin sa table na ito, mapapansin na napakaraming nilabas na US films kung ikukumpara sa mga lokal na pelikula. Kaya siguro bumaba ang kalidad ng mga pelikula dahil bigay lamang sila ng bigay ng kahit anong gusto ng mga manonood. Natatandaan mo pa si Mrs. Cruz? Sa talas pa lang Ang nilalagay ng dekada 70 para sa paglaganap ng mga bomba films. Ngunit nagkaroon rin ng positibong aspeto ang mga bold films. May mga magagandang sex films din lumabas. Depende sa director yan eh. Tsaka sa ano, di ba, sa material. Lumabas halimbawa yung mga pelikulang ginagawa ni Celso Al Castillo, yung Nympho, mga ganun. Paano po gumagana? Medyo mature ang naging mature ang pag-analyze. kaya siya gumagana. Mga mature material, adult material. Eh, ito sa welcome thing, di ba? Mm-hmm. Kasi kaya sa kantahan ng kantahan at saka mga musical note, they were all inane and di ba? Wala halos laman. So, pag gumawa naman ng sex film, medyo may laman. So, doon na uso. Gumawa sila ng mga bomba films para magkaroon kagad ng kita. Napatangkilik nila ang mga manonood sa mga maling paraan. At binastos nila ang mga katauhan ng babae. Ang mga independent films ay nagdala ng mga bagong konsepto sa mga kwento ng mga pelikula. Di tulad ng mga pare-parehong tema ng mga pelikula ng mga studio films. Nakilala rin ang mga great directors ng pelikulang Pilipino tulad nila Lino Broca, Ismael Bernal at Cesar Ad Castillo. Lumaganap ang mga ito dahil nagkaroon ng mga film awards at film critics
Nagkaroon din ng mga pagtangkilik ng mga ibang manonood mula sa ibang bansa. Isa pang dahilan ng pagtingin sa pelikula bilang isang sining. At ngayon, sa panahong ito, nakapag-aral na ng formal ang mga direktor. At tulad din ng mga Bond films, maraming naidulot na mabuti ang komersyalismo sa film industry. Komersyalismo. Sa mata ng kritiko, ang pagsakripisyo ng kalidad para sa kita ay hindi kapuri-puri. Ngunit sa gitna ng panloloko ng mga pelikulang cheap, namumulat ang mga manonood na hindi dapat sila tumatanggap lamang ng kung ano-anong pelikula. Mas nagiging kritikal ang manonood sa tatanggapin nila na nakakatulong sa kanilang paghuhubog bilang manonood. I do hereby proclaim as the duly elected President of the Republic of the Philippines, Ferdinand E. Marcos. Noong taong 1972, idinideklara ni Marcos ang martial law upang ayon sa kanya ay iligtas ang republika. Nagkaroon ng mga pagbabagong politikal mula sa demokratiko tungo sa diktatorial na kung saan kontrolado lahat ni Marcos. As of the 21st of this month, I signed Proclamation number 1081, placing the entire Philippines under martial law. Sa paggawa ng mga scripts, nakita kung paano pinigil ng martial law ang kalayaan ng mga producer sa paraang kinailangan pang ipasa ang mga script sa BCMP o Board of Canvas for Motion Pictures bago gamitin ng mga ito. Bagamat ganito ang kalagayan, nakaganda rin ito sa industriya dahil kinailangan gumawa ng mga producers ng matataas na kalidad na pelikula upang aprobahan ng BCMP. Pinigilan din ni Marcos ang pagpapalabas ng mga bomba films. Muli, sa kabila ng pagpigil sa kalayaan ng mga producers, naging daan ang paghihigpit na ito sa pagsulong ng moral values. Sa pagtatag ng martial law, pinagbawalan ang ilang uri ng pelikula. At dahil nga kontrolado ng gobyerno ang industriya, ginamit nila ang pelikula bilang isang propaganda para ipakita ang karumihan at kasamaan ng bansa noong panahong iyon. Ang mga pelikulang may sex, karahasan at iba pang kaguluhan ay nagsisilbing salamin sa tipo ng buhay na meron ang Pilipinas noong dekada 70. At dahil dito, nagsisilbi itong daan para masabi na ang martial law ang tanging paraan para mailigtas ang mga Pilipino mula sa mga nasabing issue. Bakit to 4 na piso ito nakalagay rito? Ba't marunong ka pa sa akin? Basta pinapipirma ka, pumirma ka. Ako nakakaalam yan. Tarantado ito ha. Bakit? Diba? Walang dignity. Diba dapat naman diba? It's also the kind of Kaya reflection yan And ngayon ang TV ng dominant medium Sideline na lang ang movies. If you notice, wala na kasing movies. 20 to 30 films a year na lang tayo. And only the digital ones are being Bugbugin nyo! At ang mga tuto! Walang laban niya rin! Kinaya na! Malaki din ang naging impluwensya ni Imelda sa industriya bilang She decided that Manila would host the Manila International Film Festival to rival Cannes and Venice and Toronto, that kind of thing. And they built a film palace in Manila, the Manila Film Center. Sinulong ni Imelda ang sining sa bansa. Higit niyang binigyang halaga ang sining kaysa sa mga bagay na tunay na pangangailangan ng pansin tulad ng kahirapan.
Kapag tinitignan ang buong larawan, napapansing hindi umaangat ang mga pelikulang 70. Mula sa martial law na pagbawalan ng maraming pelikula at dahil dito, nagkaroon ng rebelyon sa paraan ng pagkakaroon ng mga bomba films at karahasan at kaguluhan sa mga pelikulang pinapakita. Ngunit ang mga pelikulang ito ay nakaakit ng maraming manonood at dahil dito, nagamit ang mga ito bilang isang paraan para kumita ng pera, ang sanhi ng komersyalismo. Conclusion. Masasabi nga ba talagang hindi maunlad ang pelikulang 70? Sa panahong laganap ang kaguluhan at sex films, maituturing bang golden age ito? Sa unang tingin malamang hindi. Ngunit sa likod ng lahat, dahan-dahan nitong hinuhubog ang mga mahuhusay na pelikula, direktor, aktor at manonood. Manila, I keep coming back to Manila. Simply ain't no place like Manila. Manila, I'm coming home. I walk the streets of San Francisco. I tried to ride in Disneyland. Dated a million girls in Sydney.